Sa pagbabasa, ganitong sabi, pagkatapos, sinabi ni Balaam kay Balak, dito ka lang sa tabi ng iyong handog dahil aalis ako. Baka makipagkita ang Panginoon sa akin. Sasabihin ko na lang sa iyo kung ano ang sasabihin niya sa akin. Kaya umakyat siya sa itaas ng burol. Nakipagkita ang Panginoon sa kanya at sinabi ni Balaam, nagpagawa po ako ng 7 altar at sa bawat altar ay naghandog ako ng isang batang toro at tupa. Binigyan ng Panginoon si Balaam ng mensahe at sinabi, bumalik ka kay Balak at sabihin sa kanya ang mensahe ito. Verse 6, kaya bumalik si Balaam at nakita niya si Balak na nakatayo sa tabi ng kanyang mga handog kasama ng lahat ng pinuno ng Moab. Pagkatapos sinabi ni Balaam, ipinatawag mo ako, Haring Balak ng Moab, mula sa Aram, sa kabundukan, sa silangan. Sinabi mo sa akin na, dali, sumpain mo ang mga lahi ni Jacob o Israel para sa akin. Sumpain sila ng mga mamamayan ng Israel. Paano ko verse 8, paano ko susumpain ang mga tao hindi isinumpa ng Diyos? Paano ko tutuligsain ang mga tao hindi tinuligsa ng Panginoon? Mula sa itaas ng bundok, nakita ko sila, nabubuhay sila nang sila lang, na nakabukod sa ibang mga bansa. Verse 10, sino ba ang may kakayahang bilangin ang dami ng lahi ni Jacob? Napakarami nila na parang alikabok. Mamatay sana ako na tulad ng matuwida, ang wakas ng buhay ko'y gaya ng sa kanya. Verse 11, sinabi ni Balak kay Balaam, ano itong ginawa mo sa akin? Dinala kita rito para sumpain ang aking mga kaaway, ngunit ang ginawa mo, binasbasan mo pa sila. Sumagot si Balaam, kailangan sabihin ko ang sinabi ng Panginoon sa akin. Pagpalain ng Diyos ang pagkabasa ng kanyang salita. Tayo po'y sandaling manalangin ngayong gabi. Panginoon, maraming pong salamat sa gabi nito, Diyos, sa bilang ng mga mananampalataya na narito, Panginoong Diyos. Samahan, pangunahan mong pangangaral ng salita, ang anointing, Panginoon, sa pangangaral na ito. Kami umaasa sa iyo, ako'y walang magagawa sa aking sarili, Panginoong Diyos. Personal na mangusap ka sa bawat isa sapagkat personal, Panginoon, ang pangangaral na ito. Marami pong salamat sa iyong gagawin, O Diyos. Ang makamtan, ang maranasan, ang matanggap namin ay pagpapala at hindi sumpa. Marami pong salamat, Panginoon. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Lahat ay magsabi na Amen! Palakpakan natin ang ating Panginoon. Praise God! Ang naisip ko sanang pamagat sa pangangaral na ito ay what God blesses is truly blessed. Ang pinagpala ng Diyos ay tunay na pinagpala ng Diyos. Pero ang pinili ko na lang na pamagat ay what God has blessed cannot be cursed. What God has blessed cannot be cursed. Hindi may susumpa ang pinagpala ng Diyos. Amen. Una po natin pag-usapan, blessed. Blessed, pinagpala. Ang Israel po ang pinagpala sa kwentong ito. Amen. Dahil una, ang Israel ang lahing pinili ng Diyos. Sila ang bayan ng Diyos. Sa dinami-dami ng bansa, lahi, lugar, bayan na pwedeng maging bayan ng Diyos, Israel ang bukod tanging pinili. Amen? Kaya ang Israel, mga kapatid, ay pagmamay-ari ng Diyos. At hanggang ngayon, ay totoo yun. Kaya tignan nyo po, kahit anong gawing pagsalakay ng mga galit sa Israel, hindi nila magawang matalo ang Israel. Dahil ang Israel ay sa Diyos. Amen? Kaya doon pa lang, pinagpala na talaga ang Israel. Hindi lang ngayon, mga kapatid. Amen? Magkakaroon tayo, kumbaga, ng history background ngayong gabi. Kapag binalikan natin ang history ng Israel sa Bible, sila ay talagang pinagpala ng Diyos. Mababasa natin sa Book of Exodus, sila ay ginawang mga alipin for 400 years. Amen? 400 taon. Pero dumaing sila sa Panginoon at umabot ang daing nila sa Panginoon. Kaya sinugo ng Panginoon si Moses para manguna sa kanila sa paglaya sa Egypt. Sa panahong iyon, mga kapatid, ang Egypt ang pinakamakapangyarihang bansa. Pero, meron pa bang mas makapangyarihan kaysa sa Diyos na buhay sa langit? Wala. Amen? Pinadalhan ng Egypt
ng 10 salot at wala silang nagawa para maiwasan ang mga salot na dumating sa kanila. Hanggang sa pumayag na lang ang Faraon na umalis na ang mga Israelita sa Egypt. Pero hindi lang sila basta umalis o lumaya, kundi umalis ang mga Israelita na dala-dala ang mga kayamanan ng Ehipto. Exodus chapter 12 verse 36, niloob ng Panginoon na maging mabuti ang mga Ehipsyo sa mga Israelita. Kaya ibinigay ng mga Ehipsyo ang mga hinihingi nila. Sa ganitong paraan, nasamsam nila ang mga ari-arian ng mga Ehipsyo. Nakalaya na mula sa kalupitan ng Faraon, nagkaroon pa sila ng mga ari-arian. Anong tawag doon? Ang tawag doon ay mga pinagpala. Pinagpala ng Diyos. At dito naman sa ating tagpo na binasa kanina, ito na yung naglalakbay ng Israel sa ilang, sa wilderness, para puntahan ang lupang pinangako na ibibigay sa kanila ng Diyos. At sa kanilang mga dadaanan, ay merong mga bansang kalaban na tinatalo lang ng Israel. At ang kasunod na bayan na makakaharap ng Israel ay ang Moab. Amen? At si Haring Balak na hari sa Moab ay natakot dahil sa dami ng Israel. Amen? Maganda na basahin niyo po ang Numbers chapter 22, Numbers chapter 23, at Numbers chapter 24. Basahin po natin Numbers 22 verses 2 to 4. Alam ni Haring Balak ng Moab na anak ni Zipporah ang lahat ng ginawa ng mga Israelita sa mga Moreyo, at natakot siya at ang mga Moabita dahil sa dami ng mga Israelita. Sinabi ng mga Moabita sa mga tagapamahala ng Midian, uubusin talaga tayo ng mga taong ito tulad ng baka na nanginginain ng mga damo. Amen? Alam ng hari sa Moab na po, makapangyarihan ang bayan na ito. Amen? Uubusin lang nila tayo. Kaya nag-isip agad ng plano si Haring Balak kung anong gagawin. At may kakilala siyang propeta, si Balaam, na nabasa rin natin kanina. Si Balaam ay merong kaloob, merong gift, na kapag pinagpala niya ang isang tao o isang bansa ay talagang pagpapalain. At kapag sinumpa niya ay talagang susumpain. At yun ang naisip na paraan ni Haring Balak. Amen. Si Haring Balak ay nagkaroon ng masamang balak sa Israel. Amen. Ano yung masamang balak niya? Ipapasumpa niya kay Balaam ang Israel. Ipapakulam niya kay Balaam ang Israel. Amen. Hindi po kasi kaya ni Haring Balak na harapin ang Israel ng suntukan, ng espadahan. Dahil nga, madami sa bilang ang Israel. Pero mga kapatid, nabasa din natin kanina, hindi sumpa ang binigkas ni Balaam sa Israel, kundi pagpapala. Numbers 23, verse 8 at 11. Paano ko susumpain ang mga taong hindi isinumpa ng Diyos? Paano ko tutuligsain ang mga taong hindi tinuligsa ng Panginoon? Verse 11, sinabi ni Balak kay Balaam, ano itong ginawa mo sa akin? Dinala kita rito para sumpain ang aking mga kaaway. Ngunit ang ginawa mo, binasbasan mo pa sila o pinagpala mo pa sila. Tapos kapag binasa nyo po, kapag tinuloy nyo pagbasa, lumipat sila ng lugar, ibang anggulo, baka daw doon sa anggulo na yon o doon sa lugar na yon, kita pa rin yung ilang mga mamamayan ng Israel, baka doon Balaam, baka masumpa mo na sila. Pero ganun pa rin mga kapatid, sa halip na sumpa, ang binigkas ni Balaam sa Israel ay pagpapala. Kaya napasabi na si Haring Balak, Numbers 23:25, pagkatapos sinabi ni Balak kay Balaam, inis na siya, kasi nga gusto niya ipasumpa ang Israel. Sinabi niya, kung hindi mo sila susumpain, huwag mo silang pagpapalain. Ano ba Balaam? Hinire kita para sumpain ang Israel, pero ang ginagawa mo, pinagpapala mo sila. Amen? Ano pong makikita natin sa tagpong ito? Ang mga Israelita ay mga pinagpala. Blessed. Amen? Hallelujah. Dalawang katotohanan ang gusto ko pong bigyan natin ng pansin sa tagpong ito. Una, kung sino ang Diyos. Amen? Yes, nakatutok tayo sa Israel. Ang galing naman. Amen? Hindi masumpa-sumpa ang Israel. Pinagpala ang Israel. Nakatutok tayo sa pagpapala ng Israel. Pero ang totoo mga kapatid, ang Diyos ang dahilan kung bakit pinagpala ang Israel. Ang Diyos ang nagpapala. Ang Diyos ang nag-iingat, ang Diyos ang nagpoprotekta, ang Diyos ang nagliligtas. Can you say amen? Amen? Kung wala ang Diyos sa Israel, kung hindi kakampi ng Israel ang Diyos, walang pagpapalang mararanasan ng Israel. Amen? Pinatunayan yun sa sinabi ni Balaam tungkol sa Israel. Numbers 23, verses 21 hanggang 23. Ganitong sabi, wala akong nakitang kapahamakan
o kaguluhang darating sa Israel. Bakit? Kasama nila ang Panginoon na kanilang Diyos. Kinikilala nila siya na kanilang hari. Verse 22, inilabas sila ng Diyos sa Ehipto. Para sa kanila ay katulad siya ng isang malakas na toro. Walang manghuhula o mangkukulam na makakasakit sa kanila. Kaya sasabihin ng mga tao tungkol sa Israel, tunay na kamangha-mangha ang ginawa ng Diyos sa Israel. Nabasa niyo ba yan mga kapatid? Hinighlight ko ata dyan sa red. Amen? Nabasa niyo ba? Amen? Yung pangalan ng Diyos. Ang Israel ay pinagpala hindi lang dahil sa kanila, ang Israel ay pinagpala dahil sa kanilang Diyos. Kaya totoo ang sinabi mga kapatid, hindi ang Israel ang kamangha-mangha, kundi ang Diyos ang kamangha-mangha. Amen. At ikalawa mga kapatid, una, kung sino ang Diyos. Ikalawa, kung ano ang kakayahan ng Diyos. Nais ko pong sabihin sa bawat isa ngayong gabi, ang Diyos ay makapangyarihan. Amen. At dahil makapangyarihan ng Diyos, amen, siya na ang pinakamakapangyarihan sa lahat. Walang anumang pwersa, walang anumang kapangyarihan ang kayang makatalo sa kapangyarihan ng ating Panginoong Diyos na buhay. Amen? Ibig sabihin mga kapatid, kung anong gusto ng Diyos ay magagawa niya at walang makakahadlang. Sabi ulit ni Balaam, Numbers 23, verses 18 to 20, sinabi ni Balaam, dali, Balak na anak ni Zippor, at pakinggan mo ako. Ang Diyos ay hindi tao na magsisinungaling o magbabago ng kanyang isip. Nagsasabi ba siya ng hindi niya ginagawa? Nangangako ba siya ng hindi niya tinutupad? Verse 20, inutusan niya akong magbasbas at kapag nabasbasan na niya, hindi ko na ito mababawi pa. Amen? Ganito ka mga pangyarihan ng Diyos mga kapatid, walang sino mang pwedeng kumontra. Kahit si Balaam, na kilalang propeta sa lugar nila, na merong kapangyarihan na magpala, merong kapangyarihan na magsumpa, walang nagawa sa kapangyarihan ng Diyos. Amen? Napasunod na lang si Balaam sa Diyos. Sabi niya sa talatang 20, verse 20, inutusan ako ng Diyos na magbasbas, at kapag nabasbasan na ng Diyos, hindi ko na ito mapapawi pa. Amen? Sabi sa English, Numbers 23, verse 20, sa Contemporary English Version, my command from God was to bless these people, and there's nothing I can do to change what He has done. Amen? Sabi pa sa New Living Translation, listen, I receive a command to bless. God has blessed, and I cannot reverse it. Hindi ko na yun mababaliktad, hindi ko na yun mababago. Dito ko po nakuha yung pamagat na what God has blessed cannot be cursed. Amen. Hindi may susumpa ang pinagpala na ng Diyos. Amen. Ang pinagpala ng Diyos ay hindi basta-basta maisusumpa ni numan. Amen po ba? Amen. Hallelujah! Thank you, Lord. At yun po ang nagbigay ng kalakasan sa aking mga kapatid. Amen. Bakit? Mga kapatid ko sa Panginoon ngayong gabi, sa mga magulangin, sa mga kabataan na narito, ito ang nagbigay ng kalakasan sa akin sapagkat ngayong gabi, gusto ko pong sabihin sa bawat isa na ang Diyos ng Israel, amen, ang Diyos ni Abraham, ang Diyos ni Isaac, ang Diyos ni Jacob, amen, ang Diyos na pinapangaral ng Bible dito sa church, ay ang Diyos na sinasamba dito sa Father's House, Pateros. Amen. Hallelujah. Siya pa rin yun mga kapatid, ang Diyos ng Bible, dito ng Israel. Siya pa rin ang Diyos na pinapangaral ko sa bawat isa ngayong gabi. What God has blessed cannot be cursed. Ganon makapangyarihan ang Diyos ng langit, at siya ang inawitan natin kanina. Siya ang sinasamba natin ngayong gabi. Siya ang pinapangaral ko sa bawat isa ngayong gabi. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Hallelujah! Mga kapatid, sa ating Panginoon, hallelujah, dito na papasok yung practical application. Tayo na mga mananampalataya ngayon ang larawan dito ng mga Israelita. Tayo yun, yung nasa kwento. Yung mga Israelita. Tayo din ay mga pinagpala ng Diyos. Amen. Tayo din ay pinalaya sa Egypt. Lahat po ng mga character, lahat ng mga tagpo, lahat ng mga pangyayari sa Bible ay palaging merong practical application sa ating buhay. Amen? Ang Egypt, mga kapatid, ay larawan ng sanlibutan. Pagkaalipin sa kasalanan, si Paraon, na hari ng Egypt, ay larawan ng dyablo na nagpapahirap sa atin noon. For 400 years,
pinahirapan ng mga Egyptians ang Israel. At yun ang larawan ng dyablo, mga kapatid. Nung ako'y hindi pa born again, palagi akong pinapahirapan ng dyablo sa pamamagitan ng aking pagsisinungaling, pangungupit at pag-inom ng mga alak. Amen? Pero salamat ngayong gabi, mga kapatid, pinalaya ako ng ating Panginoong Hesus. Amen? Pinalaya ako ng banal na dugo ng ating Panginoong Hesus. Amen? Nang tanggapin ko siya bilang Panginoon at tagapagligtas ng aking buhay. Ngayong gabi, gusto kong malaman, sino ang pinalaya ng banal na dugo ni Hesus ngayong gabi? Amen? Hallelujah! Ngayong gabi, mga kapatid, tayo ngayon ay iniligtas ng ating Panginoon. Yung iniligtas tayo ng Panginoon, hindi na tayo pa impyerno, kundi palangit na, yun ay dakilang pagpapala na sa atin ng Panginoon. Amen. At hindi lang yun, mga kapatid. Merong isang lalaki, ang pangalan niya ay si Frederick Marsh, na naglista ng ilan pa sa mga pagpapala ng Panginoon sa atin nang tayo ay maligtas. Amen. Picturean nyo na lang po, mga kapatid. Dadaanan lang natin. Hallelujah. Ito yung mga pagpapala. Amen. Ayon kay Frederick Marsh, ang sabi ay, an acceptance that can never be questioned. Mababasa niyo sa Ephesians 1:6 sa Tagalog, isang pagtanggap na hindi mapag-aalinlangan. Amen. Hindi po tayo karapat-dapat tanggapin. Sabi ng Bible, makasalanan tayong lahat. At ang kasalanan, ang pinaka-offensive na bagay sa Diyos. Amen. Kapag merong nakasakit sa'yo, di ba mga kapatid, ang unang reaksyon mo, hindi mo siya matatanggap. Nagkasala ka sa akin, paanong tatanggapin kita? Pero narito, mga kapatid, isa sa pagpapala ng Diyos sa atin, tinanggap tayo ng ating Panginoon. Pangalawa, inheritance that can never be lost. Isang mana na hindi mawawala. Ang mana na tinutukoy dito ay ang langit, buhay na walang hanggan. Deliverance that can never be excelled. 2 Corinthians 1:10. Isang pagpapalaya na hindi kailanman mahihigitan. Yun nga, sinabi ko na sa inyo kanina. Amen? Ako'y pinalaya ng Panginoon sa kasalanan. Ako'y pinalaya ng Panginoon sa pag-aalipin ng dyablo. Sinong pinalaya ng Panginoon sa kasalanan? Amen? Amen? Hallelujah. Pang-apat, a grace that can never be limited. 2 Corinthians 12:9. Isang biyaya na hindi kailanman malilimitahan. Amen? Ang biyaya ng Diyos, mga kapatid, ay hindi natatapos. Amen. Dakila ang biyaya ng ating Panginoon. Sunod, a hope that can never be disappointed. Marami sa atin ngayon disappointed dahil sa mga nangyayari sa ating bansa. Gusto kong sabihin sa iyo, kapatid, sa ating Panginoon, dito talaga sa mundo, walang pag-asa. Ang pag-asa lang ay tanging sa ating Panginoong Hesus lamang. Amen. Amen. Kaya tingnan nyo, hindi nakaka-disappoint kapag ang ating Panginoon ang nagbigay ng pag-asa sa atin. Amen po ba? Hallelujah. A bounty that can never be withdrawn. Isang pabuya na hindi kailanman maaalis. Amen? Hallelujah. Ang daming pabuya na ipinagkaloob sa atin ng Panginoon. Yung ikaw ngayon ay narito sa church, yung ikaw ngayon ay nakakapakinig ng salita ng Diyos, yung ikaw ngayon nakakapaglingkod sa ating Panginoon, pabuya yan galing sa ating Panginoon. Amen? A joy that never be diminished. Isang kagalakan na hindi nababawasan. Ito, amen, pagpapala din to sa atin. Ang daming ginagawa ng mga tao ngayon para masiyahan. Amen? Pero kapag nasa iyo, totoong nasa iyo ang ating Panginoong Hesus, meron kang kagalakan na nagmumula sa ating Panginoong Hesus. Amen? A nearness to God that can never be reversed. Isang pagkalapit sa Diyos na hindi mababaliktad. Amen? Biruin mo, sabi ng Bible, dahil sa kasalanan, tayong lahat ay itinuring na kaaway ng Diyos. Pero nang namatay si Jesus doon sa krusa, tayo ay ginawang mga anak ng Diyos. At dahil tayo mga anak ng Diyos, maaari tayong makalapit sa ating Diyos Ama sa langit. Amen? A peace that can never be disturbed. Isang kapayapaan na hindi kailanman maaabala. Amen? Sino kailangan ng kapayapaan ngayong gabi? Amen. Sa ating Panginoon, pagpapala. A righteousness that can never be tarnished. Isang katwiran na hindi madudumihan. Amen. Nang tanggapin mo ang ating Panginoong Hesus, hindi na ikaw, hindi na yung mabuting gawa mong nakikita ng Panginoon, kundi ang nakikita na ng Panginoon sa iyo ay ang katwiran na ng kanyang buktong na anak na si Jesus. Amen. A salvation that can never be canceled. Isang kaligtasan na hindi makakansela. Tayo niligtas ng ating Panginoon. Amen. Lahat ng ito ay pagpapala sa lahat ng mga sumasampalataya at tumanggap sa ating Panginoong Hesus. Sinong sumampalataya tumanggap sa ating Panginoong Hesus? Gusto ko makita ang kamay. Amen? Kaya tayo ay pinagpala ng Panginoon. Sabihin mo sa katabi mo, amen? Pinagpala ka ng Panginoon.
You are blessed. Sapagkat itong mga nabasa natin mga kapatid, hindi yan kayang tumbasan ng pananalapi. Amen? Hallelujah. Pero, merong kulang na pagpapala na gusto kong idagdag na hindi na isama ni Frederick Marsh. Ito po yung pagpapala ng pag-iingat o pagpapala ng proteksyon sa atin ng Panginoon. Wala doon sa nabanggit, di ba? Wala tayong nabasang protection. Pag-iingat. Amen? Pero sinong naniniwala na ang pag-iingat o proteksyon ay pagpapala din ng Panginoon? Amen. Amen? Hindi lang pag-iingat ng Panginoon kapag aalis tayo ng bahay, kundi pag-iingat ng Panginoon maging sa usaping espiritual. Sa ating main text mga kapatid, sa ating kwento sa Bible, balikan natin, sabi kanina, hindi tinatablan ng sumpa ang Israel. Gusto silang ipasumpa ni Haring Balak sa pamamagitan ni Balaam. Pero sabi ni Balaam, nako, Haring Balak, pasensya na, wala akong magagawa. Binasbasa na sila ng Diyos. Pinagpala na sila ng Diyos at wala na akong magagawa doon. Ang pinagpala ng Diyos ay hindi na maisusumpa. Amen po ba? Dahil iniingatan sila ng Diyos, pinoprotektahan sila ng Diyos, at yun ay napakalaking pagpapala para sa Israel. Amen? Magkabaliktad yung dalawa mga kapatid, pagpapala at sumpa. Tama ba? Amen? Kapag ikaw ay pinagpala, absent ang sumpa. Pero kapag ikaw ay sinumpa, absent ang pagpapala. Amen? Ang pagpapala ay makapangyarihang puwersa na inaangat ang isang individual. Yung parang ang gaan ng lahat. Yung ikakasaya natin. Amen? Sa kabilang banda, ang sumpa ay makapangyarihang puwersa, amen, na niluluboga. Ginigipit ang isang individual. Yung parang ang bigat ng lahat, ikakadismaya natin. Amen? Ilang beses ko nang inilarawan ito. Pastor, paano mo ba may ilalarawan ng sumpa? Sino sa inyo, amen, ang marunong lumangoy sa dagat? Amen? Ang sumpa, mga kapatid, ay parang ang nasa dagat, pero kahit anong gawin mong paghahon, parang may humihila sa pababa. Ba't ganun, hindi ako makahon? Ba't ganun, hindi ako makaunlad? Ba't ganun, parang walang pagpapala, parang lahat pababa? Ba't ganun? May trabaho naman ako. Pero parang pag nilalagay ko sa bulsa ko, parang butas yung bulsa ko. Sumpa. Amen? Spiritual evil force na kahit anong gawin pa, umahon ka, pero parang may laging umihilang pa ba? Amen? Ang tawag doon ay sumpa. At ang sumpa, mga kapatid, ay hindi biro. Ang sumpa, mga kapatid, ay hindi nakakatuwa. At naniniwala ko ngayong gabi, syempre, kung tatanungin kong bawat isa sa inyo, ang gusto natin ay pagpapala. Amen? Hallelujah. Ngayong gabi, sinabi kong pagpapala, yung pag-iingat, proteksyon ng Diyos, dahil hindi tumatalab ang sumpa sa Israel. Pero nyo, amen? Hindi tumatalab ang pangkukulam. Ang pangkukulam ay totoo. Alam niyo ba yan? Ang panggagaway ay totoo. Amen? Pero mga kapatid, ang iniingatan ng Diyos, ang pinoprotektahan ng Panginoon, ang pinagpapala ng Panginoon, ay hindi tatabla ng sumpa, ng pangkukulam, at ng panggagaway, dahil pinoprotektahan ng Diyos ang kanyang mga iniligtas at ang kanyang mga anak. Amen? Numbers 23 verse 23, walang manghuhula o mangkukulam na makakasakit sa kanila, sa Israel. Sabi sa English, no curse can touch Jacob. No magic has any power against Israel. Amen? Hallelujah. Thank you, Lord. Mga kapatid, gaya ng sabi ko kanina, ang mga mananampalataya na totoong tumanggap at namumuhay sa Panginoon ay larawan o representation ng Israel. Pinatunayan din ito doon sa aklat na pinag-aaralan namin tuwing Sabado. Amen? Kaya nga nagawa kong preaching na ito ngayong gabi. Nung nabasa ko yun, okay yun na. Amen. Yung pala yun, yung sa ilalim ng proteksyon sa Kabanata 7. Sabi nung author, ang author nung ilalim ng proteksyon si John Bevere. Amen. Nung siya ay youth pastor pa, amen, pinag-aralan namin to. Alam ito ng mga nakakasama kong disciple every Saturday. Nabasa din nila. May kanya-kanya kaming aklat. May naligtas na kabataang babae sa church nila. Nung youth pastor pa daw si John Bevere, yung author ng aklat na yon. Na yung babae daw na yon,
nung hindi pa siya ligtas, nung hindi pa siya nakakakilala sa Panginoon, siya ay isang mangkukulam. Nung hindi pa siya ligtas. Amen. At ngayon, syempre, nung siya'y naligtas na, napunta na sa church, nakakilala na sa ating Panginoon, ikinonfess niya. Sabi niya sa assistant ni John Bevere, amen, yung babaeng ito na dating makukulang, sabi niya, hindi namin kayang sumpain ng mga Kristiyano. Tapos, tanong ng assistant ni John Bevere, bakit hindi? Sagot ng kabataang babae, dahil kung susumpain namin sila, bumabalik lang ito sa amin. Nung nabasa ko yon mga kapatid, yun lang, yung tagpo lang na yon. Alam nyo, napasabi na ako ng praise God. Napasabi na akong purihin ng Panginoon. Napasabi na ako, salamat Panginoon. Amen? Bakit ako napapuri? Bakit ako napasalamat sa Panginoon? Dahil Kristiyano din ako. At sabi ng babae ay, ang hindi tinatabla ng sumpa, mga Kristiyano. Sinong Kristiyano ngayong gabi? Hindi daw tumatalab ang sumpa. Amen. Hindi ba't napakalaking pagpapala nun? Amen. Sinong masaya, nagagalak, na hindi tumatalab ang sumpa sa mga tinubos ng banal na dugo ni Jesus? Palakpakan naman natin ang Panginoon. Amen. Hallelujah. Alam niyo mga kapatid, bakit ko ito pinapangaral? Kagaya nga sinabi kanina, kung nandito kayo sa testimony, Sister Shal, maraming mga tao hindi matutuwa sa atin. At dahil hindi nila tayo kayang harapin, ito ang isa sa mga pwede nilang gawin. Hindi kita kayang harapin. Hindi kita kaya ng suntukan. Hindi kita kaya ng espadahan. Pero pwede kitang ipakulam. Pero magandang balita ngayong gabi. Sabi ng Diyos, no curse can touch Jacob. No curse can touch my child. Sabi ng Diyos. No curse, amen, can touch the Christian from Pater's house, Pateros. Amen. Hallelujah! Ngayong gabi mga kapatid, wala daw mahika, wala daw panggagaway o anumang kapangyarihan na laban sa mga anak ng Diyos. Amen po ba? Amen. Hallelujah! Kaya ngayong gabi mga kapatid, nakagawa ko ng pangangaral patungkol doon at biblical naman. Bakit? Dahil may tagpo sa Bible na pinag-uusapan natin ngayong gabi na hindi maisumpa ang Israel kahit anong gawin nila. Dahil makapangyarihan ang ating Diyos. Amen? Amen? Makapangyarihan ang ating Diyos. Amen. Subalit, ayan na na. Pastor, okay na eh. Amen. Nandun na yung hype namin. Praise God. Tapos narinig namin subalit. Ayan na naman yung subalit na yan eh. Pastor, pwede bang first point na lang? Ang saya-saya na namin, palulungkutin mo na naman kami. Amen? Ngayong gabi mga kapatid, may masamang balita. Nandiyan pa po ba kayo? Amen. Daanan po natin. Amen. Ang masamang balita ay, kahit pinagpala na tayo, pwede pa rin makapasok ang sumpa sa atin. O mapalitan ng pagpapala ng sumpa. Pwede ba yun? Pwede ba yun? Pwede ba yun? Opo, pwede yun. Pangalawa, pag-usapan natin, cursed. Blessed, first point. Second point, cursed. Ang Tagalog ng curse ay sinumpa. Biglang tamlay ng lahat, oh. Kanina, amen! Praise God, Pastor! Second point, curse. Alam niyo mga kapatid, tama at totoo lahat ng first point. Pinagpala tayo. Pinagpala tayo dahil sa Panginoon. Dahil mahal tayo ng Panginoon, dahil makapangyarihan ng Panginoon, dahil iniingatan tayo ng Panginoon. Amen? Totoo na kapag pinagpala tayo ng Diyos, ay talagang pinagpala tayo ng Diyos. At walang sinumang tao ang makakapag-alis ng pagpapala na yun sa atin. Ulitin ko, walang sinumang tao ang makakapag-alis ng pagpapala na yun sa atin. Kundi, may kundi, tanging tayo. Pakinggan nyo ito, mahalaga ito, personal ito mga kapatid. Tanging tayo, ikaw at ako, ang makakapag-alis ng pagpapala na yun. Narinig mo ba? Narinig mo ba? Ikaw at ako ang makakapag-alis ng pagpapala na yun. Hindi tayo aalisin ng Diyos sa pagpapala niya. Hindi rin tayo kayang alisin ng iba sa pagpapala ng Diyos. Pero tayo, mga kapatid, maaari nating alisin ang sarili natin sa pagpapala ng Diyos, sa pag-iingat ng Diyos, sa proteksyon ng Diyos.
Amen? Sa madaling salita, mga kapatid, ang pagpapala ay maaaring mapalitan ng sumpa. Ulitin ko, ang pagpapala ay maaaring mapalitan ng sumpa. At hindi ang Diyos ang dahilan. Hindi rin ibang tao ang dahilan, kundi ikaw at ako ang dahilan. Amen? Ngayong gabi, mga kapatid, ang hari ng Moab ay larawan ni Satanas. Kung si Haring Balak, siya ay representation ni Satan. Gusto niyang sumpain ang bayan ng Diyos. Ganon din si Satanas. Gusto niyang sumpain ang mga mananampalataya na katulad mo at katulad ko. Sino naniniwala? Gusto ka sumpain ang Diablo? Aba, syempre. Amen. Alam naman gusto ng Diablo pagpalain ka. No. Amen. Gusto ni Satanas na sumpain ka. Pero mga kapatid, ang magandang balita, hindi niya kayang sumpain tayo. Amen? Hallelujah. Pero, alam ng kaaway na pwede tayong mahulog pa rin sa sumpa at iyon ay sa pamamagitan natin. Sabi ng Bible, tuso o matalino si Satanas. Sinong naniniwala matalino ang kaaway? Alam niya, pakinggan mo ito, kung paano niya mapapabagsak ang isang Kristiyano sa kasalanan. Ang kasalanan ay pagre-rebelde sa Diyos. Ang kasalanan ay pagsuway sa Diyos. Alam ng kaaway na kapag nahikayat niya ang Kristiyano na gumawa ng kasalanan, na sumuway sa Diyos, magrebelde sa Diyos, ay maaalis o mapapalitan ang pagpapala ng sumpa. Tignan niyo po mga kapatid, sundan niyo ako. Dadaanan natin ang ilang mga kwento sa Bible. Amen? Kung paano nakapasok ang sumpa sa mga pinagpala na ng Diyos. Sa Book of Genesis, nilikha ng Diyos ang lahat na mabuti. Nilikha ng Diyos ang tao na pinagpala ang tao. Nilikha ang tao ayon sa wangis ng Diyos. Nilikha ang tao na may karunungan ng Diyos at may kapamahalaan, dominyo na galing sa Diyos. Genesis 1:26-28, pagkatapos sinabi ng Diyos, likhain natin ang tao ayon sa ating wangis. Sila ang mamamahala. Pansinin niyo mga salitang ito, mamamahala sa mga isda sa dagat at sa mga ibon sa himpapawid, sa mga hayop na maaamo at mailap, at sa lahat ng nilalang na gumagapang sa lupa. Kaya nilikha ng Diyos ang tao, lalaki at babae ayon sa wangis niya. Verse 28, binasbasan sila ng Diyos, o sa ibang salin yung binasbasan, pinagpala sila ng Diyos. At sinabi, magkaanak kayo at magpakarami, punuin ninyo ang daigdig at pamahalaan ninyo ito. Tapos sabi pa, pamunuan ninyo ang mga isda sa dagat, ang mga ibon sa himpapawid, at ang bawat nilalang na gumagalaw sa lupa. Yung salitang mamahala at mamuno, yun po'y tumutukoy sa authority and dominion. Ang tao daw, mga kapatid, ayon sa binasa natin, ang tao ang mamamahala sa hayop. Tama ba? Yung ganun ba yung binasa natin? Ang tao ang mas mataas kaysa sa hayop. Amen. Ang ganda ng sinabi ni Martin Luther. May sinabi si Martin Luther. Amen? Hallelujah. Pero doon na sa bandang dulo. Sabi niya, he was stronger than the lions. Ito'y si Adan. He was stronger than the lions and the bears, whose strength is very great, and he handled them the way we handle puppies. Si Adan daw, mga kapatid, na alam niyo mga kapatid, si Adan, nang siya'y likhain ng Diyos, hindi makatingin sa kanyang mga hayop ng tuwid tulad ng mga leon at oso. Amen? Kapag si Adan lumalakad doon sa hardin ng Eden, yung mga hayop katulad ng leon at oso, napapayuko sila. Hindi sila makatingin kay Adan. Alam niyo kung bakit? Sapagkat na kay Adan ang kaluwalhatian ng Diyos. At ang sabi ni Martin Luther sa bandang dulo, amen, nung mabasa po ito, pero inyo mga kapatid, kinakarga daw ni Adan ang leon na parang tuta lang. Sino sa inyo may kayang gawin yun? Kapag nakakita ka ng leon, kakargahin mo na parang tuta. Mga kapatid, totoo yun. Ganun ang pagkalikha ng Diyos sa tao. May authority, may dominion. Amen? Hallelujah. Kapag dumadaan si Adan doon sa hardin, amen, yung para bang hindi mapalagay yung mga hayop, para bang yumuyuko sila kay Adan. Kasi si Adan, representation ng Diyos. Representative ng Diyos. Amen? Subalit mga kapatid, alam natin ang nangyari, nagkasala sina Adan at Eva.
At dahil sa kasalanan, naalis yung kaluwalhatian at yung kapamahalaan. Ano nangyari mga kapatid? Nawala ang takot at paggalang ng hayop sa tao. Sabihin nyo sa akin, hindi. Ngayon, kaya mo bang kargahin yung leon na parang tuta lang? Andiyan pa po ba kayo? Ilan na ang taong napatay ng leon? Ilan na ang taong napatay ng oso? Ilan na ang taong napatay ng ahas? Napatay ng pating? Napatay ng buhaya? Ilan na? Pero dito mga kapatid, hindi magalaw ng mga hayop ang tao na nilikha ng Diyos sa hardin. May dominion ang tao, pero na nagkasala si Adan at si Eva, nawala ang lahat ng iyon. Di ba? Tao na ang takot sa hayop na yun. Ay! Daga! Daga lang yun. Ah! Ipis! Ha? Kaya mo bang makipagtitigan sa isang leon, sa isang tigre? Amen? Mga kapatid, hallelujah, ang tawag doon ay curse. Pinaspasan sila ng Diyos. Silang mamamahala sa mga hayop. Pero mga kapatid, amen, nagkasala sina Adan at si Eva. Pinagpala ang tao, pero nakapasok ang sumpa. Hindi lang yun mga kapatid. Kasama ng pagkalikha ng Diyos sa tao ay binigay niya ang tao ng gagawin, ng trabaho. Alam niyo ba yun? Genesis 2:15, pinatira ng Panginoon Diyos sa halamanan ng Eden ang taong nilikha niya upang bungkalin ito at alagaan. Pansinin niyo mga kapatid, upang bungkalin ito at alagaan. Hindi lang pahigop-higop ng iced tea si Adan doon sa halamanan ng Eden, kundi may gagawin siya. Kaya ang trabaho ay pagpapala. Ang sabi ko, ang trabaho ay pagpapala. Amen. Ang trabaho ayon sa binasa natin, kalooban ng Diyos. Amen. Kasama sa mga nilikha ng Diyos na mabuti ang trabaho. Amen po ba? Sabi tingnan nyo, verse 2:15, hindi pa dito nagkakasala si Adan at si Eva. Pero nilagay ng Diyos ang tao sa halamanan na meron siyang gagawin upang magbungkal at alagaan ang hardin ng Eden. Ang tawag doon, trabaho. Kung ang trabaho, mga kapatid, ay hindi kalooban ng Diyos, hindi niya pagtatrabahuin si Adan. Nandiyan pa po ba kayo? Pero alam ulit natin na nangyari, nagkasala si Adan at Eva. At ang resulta, gusto niyo malaman ang resulta? Verse 3, Genesis 3:16-17, sinabi rin niya sa babae, dahil sa ginawa mo, dadagdagan ko ang paghihirap mo sa pagbubuntis at mararamdaman mo ang sobrang sakit sa iyong panganganak. Totoo? Totoo? Sa mga nanay, totoo? Ngunit sa kabila niyan, hahangarin mo pa rin ang iyong asawa at maghahari siya sa iyo. Verse 17, sinabi rin niya sa lalaki kay Adan, dahil naniwala ka sa asawa mo at kumain ng bunga ng punong kahoy na ipinagbawal ko sa inyo, susumpain ko ang lupa. Ano ba yung salitang sumpa? Susumpain ko ang lupa. Kaya sa buong buhay mo ay magpapakahirap ka ng gusto upang makakain. Totoo? Nagsisinungaling ang Bible. Sinong nahihirapan ngayon sa trabaho? Pagpapala ang trabaho, pero naging sumpa sa hirap, amen, dahil dito sa binasa natin. Amen. Mga kapatid, totoo, ito ang totoo. Bibihira na lang kayo ng libre. Bibihira na lang kayo ng madali. Talagang pagpapaguran mo bago ka magkaroon. Sabi ko, talagang pagpapaguran mo bago ka magkaroon. Pero bago ang pagkakasala, nilikha ng Diyos ang tao na may trabaho. Ang trabaho noon magaan. Ang trabaho noon pagpapala. At masipag ang tao. Pero nang magkasala ang tao, naging tamad ang tao. O, tingnan nyo, wala nang amen. At ang katamaran ay sumpa. Ang sabi ko, ang katamaran ay sumpa. Ang katamaran ay sumpa. Pastor, bakit nag-isumpa ang katamaran? Bakit? May nakita ka ng umahon, umunlad dahil sa katamaran? Kaya ang katamaran, sumpa. Tama ba? Tama ba? Sa mga estudyante dito, sige, subukan mo maging tamad. Ewan ko kung gagraduate ka ng grade 10. Tama ba ako? Ang katamaran, sumpa. At hindi lang yun mga kapatid, itong pinakamatindi, nang magkasala ang tao, pumasok ang kamatayan sa lahat ng tao.
Romans 5:12, nung nagkasala si Adan, pumasok ang kasalanan sa mundo. Ang kasalanan niya ay nagdulot ng, kaya mula noon, ang lahat ng tao ay namamatay dahil ang lahat ay nagkasala. Ulitin ko, nilikha ng Diyos ang tao, mga binasbasan sila, pinagpala. Amen? Hallelujah. Pero nang sila ay nagkasala, amen, hallelujah, nawala ang kalwalatian ng Diyos, nawala ang dominion, nawala ang pagpapala ng trabaho, at pumasok ang kamatayan, at sinong naniniwala na ang kamatayan ay sumpa? Sino dito ang namamatayan? Masaya ka? Namatay na. Tama ba? Nakita nyo? Kung paano pumasok ang sumpa? Amen? Hallelujah. Lalampasan ko na isa. Meron pang isa, si Akan. Amen? Si Akan, mga kapatid, yung ang Israel, papasukin na nila ang lupang pangako, ang unang bayan na kanilang sasakupin ay ang bayan ng Jericho. At lahat ng una, ayon sa utos ng Diyos, lahat ng una ay sa Diyos. Lahat ng mga bagay na kanilang masasakop na una ay sa Diyos. Kaya lang itong si Akan, na isang Israelita, siya'y natukso, amen, may nakita siya, napakaganda ng bagay na yun mula sa Jericho, kinuha niya ang itinalagang bagay na dapat ay sa Diyos. At hindi yun nagustuhan ng Diyos. Joshua 7:25, sinabi ni Josue kay Akan, bakit mo kami pinahamak? Ngayon, ipapahamak ka rin ng Panginoon. Binato ng mga Israelita si Akan hanggang sa mamatay. Binato rin nila ang pamilya niya at sinunog ang lahat ng bangkay at ang kanyang mga ari-arian. Si Akan ay kabilang sa lahi ng Israel, mga pinagpala sila. Pero may nagawa ulit si Akan, hindi nagustuhan ng Diyos, nakapasok ang sumpa. Amen? At balikan natin ngayon ang ating main text, ang Israel at si Haring Balak ng Moab. Amen? Sa Numbers chapter 22, chapter 23, chapter 24 ay tungkol sa pagpapala ng Diyos sa kanyang bayan sa Israel. Kaya sabi ko sa inyo kanina, mga kapatid, mas maganda para maintindihan yung kwento, basahin ninyo yung Numbers 22, Numbers 23, Numbers 24. At tinalakay nga natin kanina sa first point. Pero, pagdating ng chapter 25, ito na. Diba sabi kanina, hindi tumatalab ang sumpa sa Israel, pero may nangyari sa Numbers chapter 25. Yung pagpapala ng Diyos, yung proteksyon ng Diyos sa Israel nawala at ito'y napalitan ng sumpa. Hindi kaya ni Haring Balak at ni Balaam na sumpain ng Israel, pero nakaisip pa rin ng paraan si Balaam. Si Balaam kasi ay mukhang pera. Kasi nga, magbabayad sa kanya ng malaking halaga si Balak, nanginayang siya. O, hindi mo nagawang sumpain ng Israel, hindi kita babayaran, Balaam. Si Balaam naman, ay pwedeng gawin, sayang naman yung ginto at pila. Nakaisip siya ngayon ng paraan, si Balaam. Amen? At ang naisip niyang paraan ni Haring Balak, magpapunta ng mga babaeng Moabita sa Israel para akitin ang mga lalaking Israelita sa imoralidad at hikayatin sila sa pagsampa sa Diyos-Diyosan. Numbers 25, verses 1 to 3. Habang nagkakampo ang mga Israelita sa Shittim, nakipagtalik ang mga lalaki sa mga babaeng Moabita. Ay hindi dapat. Hinikayat sila ng mga babaeng ito sa paghahandog sa mga Diyos-Diyosan na hindi dapat. At kumain sila ng mga handog na ito at sumamba sa mga Diyos-Diyosan ng Peor na hindi dapat. Kaya nahikayat ang mga Israelita sa pagsamba kay Baal ng Peor. Kaya nagalit ng matindi ang Panginoon sa kanila. Amen? Ang immorality at idolatry ay kasalanan sa Diyos. Yung pagsamba sa ibang Diyos ay kasalanan. Actually, yun ang unang utos sa 10 utos na may kasamang sumpa. Pero dito mga kapatid, nabasa natin na nahikayat ang Israel na sumamba kay Baal na isang Diyos-Diyosan. At ang sabi sa bandang dulo, nagalit ang Diyos ng matindi. Hindi lang basta nagalit. Ang sabi ay, nagalit ng matindi ang Panginoon. Pastor, paano yung galit ng Panginoon? Ang Israel dito, kapag binasa nyo, tinuloy nyo pagbasa, sila ay sinalot. Hindi na sinabi specific kung ano yung salot, kundi ang sinabi lang ay sinalot sila. Ang salot at sumpa ay halos pareho lang. Amen? Magkasing kahulugan. Salot, sumpa. At ang salot na yun mga kapatid ay pumatay lang naman ng 24,000 na mga Israelita. Ulitin ko, 24,000 na mga Israelita ang namatay sa salot. Imagine kung gaano marami yun? Amen? Numbers 25:9. Ngunit umabot. Amen? Sa 24,000 ang namatay dahil sa salot.
Ganito katindi. Sabi kanina, nagalit ng matindi ang Panginoon. Kanina, first point, blessed sila. Nandun ang protection ng Panginoon. Hindi tumatalab ang sumpa. Kaya lang, may ginawa itong mga Israelita na hindi ikinutuwa ng Diyos. Ano nangyari? Sinalot sila at yung salot ay pumatay ng 24,000 mga Israelita. Nandyan pa po ba kayo? Amen. At meron pa mga kapatid, dinagdag ko talaga ito. Amen? Dahil ito'y applicable sa ating lahat, lalo na sa mga mananampalataya. Amen? Basahin natin. Malakay chapter 3 verses 8 to 9. Magtatanong din ako sa inyo, maaari bang nakawan ng tao ang Diyos? Parang imposible. Subalit ninanakawan ninyo ako. At itinatanong ninyo, paano namin kayo ninanakawan? Ninanakawan ninyo ako dahil hindi ninyo ibinibigay ang inyong mga ikapu at mga handog. Verse 9, yan ang dahilan kung bakit ko isinumpa ang buong bansa. Nandiyan pa po ba kayo? Mga kapatid, amen, pa-flash ulit. Thank you. What an enemy could never accomplish against Israel, Israel did to itself through disobedience. Hindi talaga ang kaaway ang sumumpa sa kanila, kundi ang Israel ang gumawa nun. Amen, ang gumawa nun sa kanilang sarili na ang sumpa ay makapasok sa kanila. The same principle works among the people of God today. The mightiest attack of Satan against us can never do as much damage as our own sin and rebellion against the Lord. Sa Tagalog mga kapatid, ang pinakamalakas na pag-atake ni Satanas laban sa atin ay hindi kailanman makakagawa ng malaking pinsala gaya ng ating sariling kasalanan at paghihimagsik laban sa Panginoon. Ngayong gabi mga kapatid, totoo yung title. What God has blessed cannot be cursed. Totoo yun mga kapatid. Ang pinagpala ng Diyos ay hindi may susumpa ni naman. Naniniwala ba kayo doon? Naniniwala ba kayo doon? But sadly, sabi dyan sa monitor, but sadly, kaya lang nakakalungkot, we can be cursed because of ourselves. Tayo ay pwedeng sumpain dahil sa ating sarili. Curses will gain access in our lives because of our sin, rebellion, and disobedience. Amen? Hallelujah! Isa-isayin ko mga kapatid, ang tao ay nilikha na pinagpala, pero dahil kinain nila, hindi dapat nila kainin. Ano natin yung kwento? Sabi ng Diyos, huwag niyong kakainin yung bunga na yan. Kinain ng tao, amen, at dahil kinain ng tao na wala ang kapamahalaan, bumigat ang trabaho, at naghari ang kamatayan sa lahat ng tao. Anong tawag doon? Nakapasok ang sumpa. Si Akan ay pinagpala, pero dahil may kinuha siya na hindi niya dapat kunin, pinatay sila kasama ng pamilya niya. Anong tawag doon? Nakapasok ang sumpa. Amen? Ang Israel ay pinagpala. Kanina sa first point, hindi tumatalab ang sumpa. Pero dahil gumawa sila ng imoralidad at sumampa sila sa hindi dapat nila sambahin, sila ay sinalot ng matinding salot na 24,000 na tao ang namatay. Anong tawag doon? Nakapasok ang sumpa. At ang mga mananampalataya, sino mga mananampalataya ngayong gabi? Ang mga mananampalataya, pinagpala din. Pinagpala ka rin. Sabi ko, pinagpala ka rin. Yun yung first point kanina, mga kapatid, pinagpala ka ng Panginoon, nung tinanggap mong Panginoon, niligtas ka ng Panginoon, yung listahan kanina, binigay lahat sa iyon. Kasama doon, mga kapatid, yung pagpapalang pinansyal. Sabi ko, kasama doon yung pagpapalang pinansyal. Pero nabasa natin kanina, mga kapatid, amen, na kapag hindi natin ibinibigay ang dapat nating ibigay, o ninanakaw natin ang dapat ay sa Diyos, sumpa ang darating. Nandiyan pa po ba kayo? Nandiyan pa po ba kayo? Ngayong gabi mga kapatid, amen, hallelujah, gaya ng sabi ko kanina sa introduction, totoo ang pagpapala, totoo ang sumpa. Nangyayari ito mga kapatid, nangyayari ito. O baka nga nangyayari na. Ang sabi ko, o baka nga nangyayari na. Kapag napapansin mo, amen, hallelujah, all is not going well, amen, ask yourself and ask God. Amen? Pareho yung dalawa na yon ay pwedeng maranasan o dumating sa ating buhay. Ngayon ang tanong, alin sa dalawa ang nararanasan natin? Alin sa dalawa ang mararanasan natin? Ang sagot mga kapatid ay ikaw ang magpapasya. Ikaw. Hindi ang Diyos, ikaw. Ito yung pangatlo, panghuli, the determining factor. Ang magdedetermina. Alam niyo mga kapatid, ang sagot, tayo ang magdedetermina. Tayo.
tayo ang tutukoy, ikaw ang pipili. At yun ay magandang balita. Bakit? Biruin mo, nasa ating pagpili pala. Kung tayo pagpapalain, kung tayo susumpain. Amen? Nasa ating pagkilos, nasa ating pagakbang, kung tayo ay pagpapalain, kung tayo ay susumpain. Magagawa natin na pagpalain tayo ng Panginoon at magagawa natin na tayo ay sumpain ng Panginoon. Nakuha niyo ba yun? Magagawa mo na pagpalain ka ng Panginoon, pero sa kabilang banda, magagawa mo rin na sumpain ka ng Panginoon. Ikaw ang tutukoy. Sa Numbers 25, balikan natin. Ngayon, nung sinalot ng Israel, merong isang lalaki, ang pangalan niya si Pinehas. Meron siyang ginawa na dapat din nating gawin. Numbers 25, 6-8. Parte pa rin siya ng Numbers 25. Ngayon, may isang Israelitang nagdala ng isang Midianitang babae sa kanyang pamilya. Nakita ito ni Moises at ng buong kapulungan ng Israel habang nagluluksa sila roon sa pintuan ng Toldang Tipanan. Verse 7, pagkakita rito ni Phinehas na anak ni Eleazar at apo ng paring si Aaron, umalis siya sa kapulungan at kumuha ng sibat. Sinundan niya ang tao sa loob ng tolda at sinibat niya ang dalawa. Pagkatapos, huminto ang salot sa Israel. Huminto ang salot sa Israel. Merong lalaki daw na Israelita na nagmamalaki pa, na nagdala ng babaeng Moabita sa bahay nila, na alam naman niya na yun ang dahilan kung bakit sinalot at sinumpa ang buong Israel. Habang ang Israel ay nagluluksa, ito namang lalaking Israelitang ito ay parang ayos lang na gumagawa pa ng kasalanan. Kaya itong si Phinehas, mga kapatid, amen, sinundan niya sila sa bahay ng lalaking Israelita at tinuhog silang dalawa ng sibat. Naging barbecue sila. Ba? Amen? At alam nyo ngayong gabi, mga kapatid, mabuti ang ginawa ni Phinehas. Ang sabi ko, mabuti ang ginawa ni Phinehas. Dahil ang sabi sa sumunod na talata, verses 10 to 12, sinabi ng Panginoon kay Moises, inalis ni Phinehas na anak ni Eleazar at apo ng paring si Aaron ang aking galit sa mga Israelita sa pamamagitan ng kanyang ginawa na dapat din nating gawin. Ipinakita niya ang kanyang kagustuhan na protektahan ang aking karangalan sa gitna nila. Kaya hindi ko sila dinipol. Verse 12, kaya sabihin mo sa kanya, kay Phinehas, nagagawa ako ng kasunduan sa kanya na pagpapalain ko siya. Mga kapatid, hindi ang Diyos ang nag-alis ng sumpa sa Israel. Ang nag-alis ng sumpa sa Israel ay si Phinehas. Si Phinehas. Ikaw yun, si Phinehas. Ikaw yun. Ikaw yun. Si Phinehas ang tumukoy, si Phinehas ang pumili, si Phinehas ang umakbang. Siya ang naging determining factor dahil sa ginawa ni Phinehas, naputol ang sumpa. At dahil naputol ang sumpa, mga kapatid, makakapasok ulit at mararanasan ulit ng Israel ang pagpapala ng Panginoon. Lalo na si Phinehas, sabi ng Panginoon sa bandang dulo na binasa natin, pagpapalain ko siya. Dahil sa ginawa ni Phinehas, siya ay pinagpala ng Panginoon. Ngayong gabi, mga kapatid, yun din ay totoo sa bawat isa sa atin. Amen? Sa aking pagtatapos, tayo ang pipili. Ikaw ang hakbang. Ang pagpapala, sumpa, nasa harapan mo lang. Hindi ang Diyos ang pipili para sa iyo. Ikaw ang pipili. Amen? Nung nakita ni Phinehas na hindi na tama yung ginagawa ng kanyang kababayan, sabi niya, enough is enough. Tama na ito. Hindi na tama ito. Tinuhog niya yung dalawa. Pak! Pagkatuhog niya sa dalawa, sabi sa binasa natin kanina, naputol ang sumpa. Mga kapatid, pakinggan mo ito. Ikaw ang puputol ng sumpa sa iyong pamilya. Ikaw ang puputol ng sumpa, amen, maging sa iyong trabaho, sa inyong negosyo, sa iyong relasyon sa ating Panginoon, sa iyong kalusugan, ikaw ang puputol ng sumpa. Ikaw ang determining factor. May gagawin ka. Hallelujah. Ang blessing, curse, parehong nangyayari. Pastor, ang gusto ko pagpapala, nasa iyo. Nasa iyo. Wala sa akin, nasa iyo. Wala rin sa Diyos, nasa iyo. Amen po ba? Sino gustong pagpalain? May gagawin ka. Panghuling verse, amen. Deuteronomy 28 verse 2, pinutol ko dahil mahaba yan, talutay 15, kung susundin ninyo ang Panginoon na inyong Diyos, mapapasa inyo ang lahat ng pagpapalang ito. Lahat mapapasa inyo, pero may kailangan kang gawin.
Verse 15, nakalista doon, mula verse 3 hanggang verse 14, nakalista lahat ng pagpapala ng Panginoon na ibibigay niya sa mga taong susunod sa Kanya. Pero pagdating ng verse 15, subalit, kung hindi kayo susunod sa Panginoon na inyong Diyos, at hindi susundin mabuti ang lahat ng utos niya, at tuntunin na ibinibigay ko sa inyo ngayon, mararanasan ninyo ang lahat ng sumpang ito. Mga kapatid, pansinin nyo itong Deuteronomy 28 na ito. Kayo ang sinasabihan ng Panginoon, tayong sinasabihan ng Panginoon, nasa inyong mga kamay kung pagpapalain kayo o susumpain kayo. Di ba? Gusto nyo pagpalain? Susunod kayo sa akin. Gusto nyo sumpain? Huwag kayo sumunod sa akin. Ganun lang. Kamusta ka ngayong gabi? Gusto mo ng pagpapala? Blessings are not automatic. Blessings are not automatic. Amen? May kailangan kang gawin. Amen? Walang pinagpapala ang Diyos na walang ginagawa. Nandiyan pa po ba kayo? Amen. Para bang may salot, para bang may sumpa na sumasalot sa iyong pamilya, sa iyong mga kamag-anak, sa iyong kalusugan, sa iyong trabaho, sa iyong negosyo, sa iyong relasyon sa ibang tao, sa iyong relasyon sa Panginoon, sa iyong ministry. Magpasya ka ngayong gabi. Kailangan maputol yung sumpa at ikaw ang makakaputol niya. Amen? Magsiyoko tayo lahat. What God has blessed cannot be cursed. But sadly, we can be cursed because of ourselves. Tayo mga kapatid ang nagpapapasok ng sumpa sa ating buwan. Tayo. Pinapayagan natin. Hindi ang Diyos. Tayo. Hindi ang Diablo. Tayo. Nanunukso lang ang Diablo. Pero kapag nagpadaig ka sa tukso, doon makakapasok ang sumpa. Kapag gumawa tayo ng hindi ka nais-nais, kalugod-lugod sa Panginoon, doon papasok ang sumpa. Ito, tandaan mo itong last verse na ito, Deuteronomy 28. Kung susundin mo lahat ng ito, mapapasaya lahat ng pagpapala. Subalit, kung hindi mo susundin ang lahat ng utos na ito, mararanasan mo lahat ng sumpang ito. Hallelujah. Meron po bang first time ngayong gabi? Ayos mong tanggapin ang ating Panginoong Jesus. Pwede mo bang itaas ang iyong kamay? May sasama sa iyo dito sa harapan. Patanggapin natin sila. Hindi kami nag-alok ng panibagong relihiyon. Ang aming inaalok sa inyo ay si Jesus Christ na namatay doon sa krus para bayaran ang ating mga kasalanan. Amen. Thank you. Meron pa po ba? Hallelujah. Thank you, Lord. Kung wala na, amen, tayo mag-altar call. Awitin natin, kay buti-buti mo, Panginoon. Thank you, Lord. Binubuksan po natin ang ating altar. Mag-altar call. Manalangin ka sa Panginoon. Lord, pagpapala ba? Itong nararanasan ko o sumpa? Tayo ang determining factor. Tayo. May ginawa si Pinehas. Kung walang ginawa si Pinehas, hindi mapuputol yung sumpa. Mananatili yung sumpa na sumasalot sa kanila. Hallelujah.
We give you glory, we give you praise. Hallelujah. Thank you, Lord. Church, amen. Ang mensahe ng pangangaral ngayong gabi ay ikaw ang tutukoy. Ikaw ang magpapasya. Nasa iyo kung pagpapalain ka. Nasa iyo kung susumpain ka. Totoo, kapag pinagpala tayo ng Diyos, hindi tayo may susumpa ni naman. Pero tayo, kaya nating sumpain ang ating sarili. Tayo pa lang nagbubukas ng pinto sa sumpa. Amen? Kapag may mga ginawa tayo na hindi dapat natin gawin, kapag may mga kinuha tayo na hindi dapat natin kuhanin, kapag may mga sinabi tayo na hindi dapat natin sabihin. Nandiyan pa po ba kayo? Tayo ang nagpapapasok ng sumpa sa ating buhay. Amen? Ang pagpapala ng Diyos ay palaging nariyan. Ikaw ang pipili. You are the determining factor. Ikaw ang magdedetermine. At mabuti ang Panginoon. Hallelujah. Nawa ay huwag maalis sa atin ang pag-iingat ng Panginoon. Nawa ay huwag maalis ang pagpapala ng Panginoon sa atin. Hallelujah. Tayo manalangin ngayong gabi. Brother Ogie, request ko, pray time. Yes, Lord, maraming salamat po sa araw na ito, sa gabi nito, Panginoon. Ang tanggap namin ang mga salita, Panginoon. Lord, maraming salamat po. Gabayan mo kami, Panginoon, sa paglabas namin dito sa gusaling ito, Panginoon. Maraming salamat po, Panginoon. Kami po ay gabayan mo, Panginoon, sa paglabas, sa pag-uwi, Panginoon, ng aming kanya-kanyang bahay, Panginoon. Maraming salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Praise God. Thank you, Lord. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Hallelujah. Maraming salamat sa inyong pagdalo ngayong gabi. Hallelujah. Sa bawat isa, sa mga